الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Muli ay pinagpapatuloy natin ang paglalarawan sa impyerno at paraiso. Nandito na tayo sa chapter 3. Natapos na natin ang chapter 1 at chapter 2 at dumako tayo sa chapter 3. Ang chapter 3 ay sisimulan natin sa mga uri ng mga mananahan o klase ng tao na mananahanan sa impyernong apoy kapag sila'y nadatnan ng kamatayan dito nang walang panunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala o may matapat na pagsisisi. Una, ang mananahanan sa impyernong apoy, isang uri o klase ng tao mananahanan doon sila yaong walang pananampalataya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sila mga natakwil o hindi nanampalataya at nagtakwil sa aming mga aya, sila yung mananahanan sa apoy, sila yung mananahanan dito magpakailan paman. So matatagpuan natin yan sa Surah Al-Baqarah, verse 39. Pangalawa na uri na mananahanan sa impyerno ay ang mga mapagkunwari, mga hypocrites. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal munafikina fi darkil asfali min nari walan tajid lahum nasira. Katotohanan, ang mga mapagkalwari ay mapapasailalim ng antas ng apoy. Walang sino man tagatangkilik ang inyong matatagpuan para sa kanila. So iyan ang isang uri na mananahanan sa impyernong apoy. Sila na mga mapagkunwari sa pananampalataya. At makakabasa pa tayo niyan sa Surah Tauba, verse 64 hanggang 68. Kung saan makikita natin ang mga hypocrites ay mananahanan sa impyernong apoy. Ang pangatlong mga nananahanan sa apoy ng impyerno ay sila yaong mga taong nagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung tawagin ng mga politics. So matatagpuan natin yan sa Surah Al-Bayina, chapter 98, verse 1 to 6. Matatagpuan natin yung mga bibigay katambal na iyaan, sila'y mananahanan sa impyernong apoy. Ang pangapat ay yung mga people of the book, yung mga Hudyo at Kristiyano na nagtakwil sa pananampalatayang Islam. Gaya ng Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru min aglil kitab wal musrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. So sila yaong kasama sa mga mananahanan sa impyernong apoy. Susunod yung mga mapagmataas, yaong nagtatakwil sa katotohanan. Walladhina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan natin yan sa Surah 7, Surah Al-Araf, chapter 7, verse 36. At sila na nagtakwil sa aming mga ayat at nagturing sa mga ito ng may kapalaluhan, sila ang magsisapanahanan sa apoy, mananatili na sila rito pagpakailanman. Kabilang ditong mananahanan sa apoy ng impyerno yaong sumalungat sa ating sugo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sumuway. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillahi wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidina fiha dhalikal jizyul azim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalikal jizyul azim. Matatagpuan natin ito sa Surah Tauba, chapter 9, verse 63. Ganito sa Tagalog ang pagkakaliwat nito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi baga nila nababatid na kung sino man ang tumutol at magpakita ng pagkapot kay Allah sa kanyang sugo, katiyakan sa kanya ang apoy ng impyerno upang siya ay manahanan dito. Ito ang sukdulang pagkaaba. So ganun din ang mapaggawa ng walang katarungan. Sila rin ay mananahanan sa impyernong apoy. So mababasa natin ito sa Surat Yunus o chapter 10, verse 52. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ
tujazawna illa bima kuntum taksibun. At sa kanila nagpalugni sa kanilang sarili at ipagsaysay. At sa kanila na nagpalungi sa kanilang sarili at ipagsaysay, lasapin ninyo ang walang hanggang kaparusahan. Hindi ba kayo ginantihan lamang ng ayon sa anumang inyong mga ginawa? Ito yaong taong mapaggawa ng hindi makatarungan. Yaon ding mapagmalabis na mga tao ay mananahanan sa impyernong apoy. So matatagpuan naman natin ito sa chapter 79 o surah ng Ziyat ng talat versikulong 34 to 39. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat kapag dumating na ang dakilang kapinsalaan, alalaang baga ang baaraw ng kabayaran, sa araw na ang mga tao ay makakaalaala ng kanyang pinagsumikapan, pinagdaan ng mga gawa, ibig sabihin, at ang apoy ng impyerno ay ganap na matatambad ng malapit sa bawat isa sa nakapasid. At sa kanyang nagmalabis, ito mapagmalabis, mga transgressors, sa paglabag sa lahat ng hangganan, at minahalaga ang buhay sa mundong ito, sa mamagitan ng pagsunod ng kanyang masasamang hangarin at pagnanasa, katotohanan ng kanyang pananahanan ay apoy ng impyerno. So ito ang magiging tahanan nila. Ito ang apoy ng impyerno sa mga tao mapagmalabis. Sila ang mapagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinusunod ang mga sariling pagnanasa. Kabilang din sa mananahanan sa impyernong apoy, sila na nagtatago ng mga revelasyon o mga kaalaman sa pananampalataya na iginawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'ilun. Katotohanan ng mga naglilingid ng maliliwanag na katibayan at patnubay na aming ipinahayag. Matapos na ito'y aming ginawa na maging maliwanag sa angkan ng kasulatan, sila ang mga isinumpa ni Allah at sinumpa ng mga nanunumpa. Sa ibig sabihin lahat ng pinagkalooban ng kasulatan na ito ay itinatago natin at hindi natin ito ipinahayag. Ito ay kabilang sa mga mananahanan sa impyernong apoy. Ganun din mananahanan din yung mga suwail sa impyernong apoy. Matatagpuan natin sa surah Ibrahim chapter 14 verse 15 to 17. Chapter 14 verse 15 to 16. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wastaftahu wajaba kulla jabbarin anid min warabihi jahannama wa yuska min ma'in shadid min warabihi jahannamu wa yuska min ma'in sadid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ang mga sugo ay nalikluhod ng tagumpay at tulong mula sa kanilang Panginoong Allah. At katotohanan na wasak ang bawat suwail na tumangging maniwala sa kaisaan ni Allah. Sa harapan niya ay impyerno at siya ay paiinumin ng pinagnanaang tubig. So ito ang magiging tahanan ng mga taong suwail sa pananampalataya, kabilang sila sa mga mananahanan doon. Ganon din ang pumapatay ng sadya sa isang Muslim. Kapag pinatay mo sa sadya ang isang Muslim, ikaw din ay mananahanan sa impyerno. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammadin fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. At sino man pumatay ng isang Muslim na sinasadya, ang kanyang kaparusaan ay impyerno. Siya ay nanatili rito. Ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpa sa kanya, para sa kanya ihinanda ang malaking kaparusahan. So, ang pumapatay ng mga Muslim na sinasadya ay mananahalan din sila sa impyernong apoy. Sa mga nagpaparusa sa mga mu'min, sa mga mananampalataya, sila rin ay kabilang na mananahalan sa impyernong apoy. Tulad ng mababasa natin sa Surah Al-Buruj, chapter 85, verse 10.
Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabul hariq. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sila na nagpaparusa sa mga sumpasampalatayang lalaki man at babae at hindi nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sa kanila ang lupit ng impyerno at makakamtan nila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila din na ninanais nila ang mundong ito. Ninanais nila ang mundong ito at nagpapabaya sa kabilang buhay ay mananahanan din sa impyernong apoy. Yaong gusto nila ang dunya kaysa sa kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha man nasya' wa liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magnais na pagmamadali sa pagsamantalang kaligayahan sa mundong ito, kami ay kagad-agad na magkakaloob sa kanya ng anumang aming naisin sa sino mang aming maibigan. At matapos ito ay aming itinalaga para sa kanya ang impyerno. Siya ay susunugin dito ng may kahihiyan ang pagtatakwil. So malinaw na sila ay manahanan sa impyernong apoy. So kabilang din ang mananahanan sa impyernong apoy, sila ang pikinitil nila ang kanilang mga sariling buhay. So kabilang dito yung mga nagbibisyo na pinapatay nila ang kanilang mga sariling katawan. Paninigarilyo, pag-iinom ng alak, pagdadrugs at talupa at kitilin ang ating isang buhay. Ang kinaiba lang naman noon ng mga bisyo ay dahan-dahan mong pinapatay ang iyong sarili. So ang kinaibahan lang ng kitil na agad-agad ang buhay ay madalian upang ikaw ay mamatay. So, pero wala silang ipinagkaiba. Pareho lamang itong pinapatay ang mga sarili. Sa ganito ay sinalaysay ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang pinatay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang bakal, siya mananahanan sa impyernong apoy. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay nagpakamatay sa bakal, halimbawa sinaksak mo yung sarili, ay sasaksakin mo rin ang iyong sarili doon sa impyernong apoy. Sa abang buhay. O sasaksakin mo rin ang iyong sarili doon sa impyernong apoy gaya ng ginawa mo rito kung paano mo sinaksak ang sarili ay gagawin mo doon ng paulit-ulit, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung uminom ka rin ng lason, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, nagpakamatay ka, doon din ay inom ka rin ng lason, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay kabilang sa mga mananahanan sa impyernong apoy, sila yung minor suicide or major suicide. Sino ba yung minor suicide? Yung mga nagiinom ng alak, nagdadrugs, naninigarilyo. Minor suicide yan, nagpapakamatay din yan nang hindi nila alam. Okay. So, ito ang mga kabilang sa mananahanan sa impyernong apoy at ang iba na mananahanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang maalam. So, dumako na tayo sa mga pagkain na maaring kainin ng isang tao doon sa impyernong apoy. Mayroon iba't ibang uri ang pagkain sa impyernong apoy. Mayroon silang iba't ibang uri na maaari nilang kainin doon sa impyernong apoy. Ito ay mayroong apat. No? Una ay yung tinatawag na sakum. Ang sakum ay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Abbas. Kung ang isang patak nito sa kamunduan ay ipatak natin ito dito sa kalupaan, ay ganap na upang ang buong kamunduan ay masira. Ito ay mula kay Tirmidhi. No? Ganito kainit ang sakum na ito na maaring kainin ng isang mananahanan doon sa impyernong apoy. Ito yung pagkain na isa sa impyernong apoy. Ang pangalawang pagkain sa impyernong apoy, makakita natin ang mga talatang yan sa sakum. Makakakita tayo sa banal na Quran, sa Surah Dukhan o chapter 44, verse 43 hanggang 46. Makikita natin dun sa Surah Safat, chapter 37, verse 62 hanggang 67. Ganun din makakita tayo sa Surah Waqiah o chapter 56, verse 51-56 na kung saan ipinapakita ang isang pagkain sa impyernong apoy ay ang sakum. Ang pangalawang pagkain sa impyernong apoy, ito yung tinatawag na dari, no? A tree of fire. Dari, ito yung matinik, mapait na parang nakakalason. So
So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yasminu wa la yughni min ju'. Ito yung pagkain na kung saan matitinik. Para itong titignan natin parang cactus na kung saan sa dulo nito pag binali mo ito ay mayroong sa dulo nito tulad ng kinakain ng mga pamilya o ang pagkain ito ay matinig at nakakalason at mapait na hindi nakakapawi ng gutom. So ito ay matatagpuan natin sa Surah Ghasiyah chapter 86 verse 6-7. Isa sa pagkain nito hindi nakakapawi ng gutom, ito ay nakakalason, mapait, no? Ito ay isang uri ng bunga na matinik. Itong tinatawag na dari. So ang pangatlo ay ang tinatawag na choking food, yung bumabara sa ating mga lalamunan. Yung bumabara sa ating lalamunan, na kung saan matatagpuan natin ito sa surah o chapter 73 verse 12 hanggang 13. Inna ladayna ankala wa jahima wa ta'aman dha gusrati wa 'adzaban alima. Katotohanan na sa amin ang mga panggapos at nag-aalimpuyong apoy at pagkain na babalalak sa kanilang lalamunan at kasakit-sakit na kaparusahan. So ito ang pagkain nito ay babalalak, babara lamang sa ating mga lalamunan. Isa ito sa magkapagkain doon sa impyernong apoy. Subhanallah. At pag-apat na pagkain doon ay sariling apoy. Apoy ng impyerno ang pagkain doon. Tulad ng pagkain mo sa mga ari-hari ng mga ulila, linas pag mo ito, pinagkatiwala siya sa iyo. Ikaw ay kakain ng apoy sa impyernong apoy. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dhulman innama wa yakuluna fi butulihim nar wa yaslawna sa'ira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila katotohanan sila na kumain ng mga ari-arian ng mga ulila nang walang katurungan, sila ay parang kumain, sila ay kakain ng apoy sa kanilang mga tiyan. At sila ay susunugin sa naglalagablab na apoy. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4, Surah Nisa, verse 10. So, iyan ang mga pagkain sa impyernong apoy na mayroong apat na klase. Mayroon ding inumin doon. Pagkatapos ng pagkain, ay mayroon ding maiinom doon sa impyernong apoy. Una, yaong inumin doon ay yaong tubig na kung saan kumukulong tubig. Kumukulong tubig. Tulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna jahannama kanat mirsada, katotohanan ng impyerno ay isang puok ng pagtatambang, littawgi na maaba, bilang isang tahanan ng mga lumalabag sa hangganang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sinakiha ahqaba, magsisipanatili sila rito ng mahabang panahon. La yadhukuna fiha barda wala syaraba. Dito wala silang malalasap na lamig na inumin, illa hamima wa gasaka, maliban sa kumukulong tubig at maruming katas ng sugat tulad ng lana at dugo. So ito ang unang hinumin doon sa impyernong apoy. At matatagpuin din natin yan sa chapter 55 verse 43 at 44 at marami pang aya na matatagpuan natin hinggil sa inumin ng hamim. So ang pangalawang inumin doon ay yung tinatawag na gasako. Ito yung fluid o lana o dugo. Yung gasako, yung mga tinatawag na katas ng sugat, lana o dugo. No, yung gaya ng binasa ng aya natin kanina, na wala silang kakainin doon maliban sa hamima o kaya gasako. No, dugo at lana ang iinumin doon ng mga taong malinahanan doon. Isa sa mga inumin nila ay yung lana at dugo, pinagugasang lusaw na tubig mula sa ating mga sugat. So, ganun din ang sadid. Yung mga lana na kung saan pinaglana ang kumatas sa mga nagnanaklak ng mga balat. No, mababasa natin yan sa Surah Ibrahim, o chapter 14, verse 16 to 17. Ganito ang pagkaliwat. Sa harapan niya ay impyerno at siya ay paiinumin ng pinaglanaang tubig. Kumatas sa nagnanaknak na mga balat ng mga nanahan sa impyerno. Iinumin niya ito ng laban sa kanyang kalooban at makadarama siya ng matinding kahirapan sa paglulok nito pababa sa kanyang lalamunan. At ang kamatayan ay darating sa kanya sa bawat panig. Gayunpaman siya ay hindi mamamatay at sa harapan niya ay may
matinding pagpaparusa. So, iyan ay isa sa inumin doon sa impyernong apoy. At ang isa pang inumin doon sa impyernong apoy na matatagpuan natin sa Surah Al-Kahf, verse 29 at chapter 18, verse 29. Ito yung tinatawag na water like molten brass, no? Katulad na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ipagbadya ang katotohanan ay mula sa inyong Panginoon, at kung sino man na magnais, hayaan siyang manampalataya, at kung sino man na magnais, hayaan siyang huwag manampalataya. Katotohanan aming hinanda sa zalimun, ang apoy na ang mga dingding nito ay nakapalibot sa kanila. At kung sila hihingi ng tulong, ginhawa o tubig, sila ibibigyan ng tubig na tulad ng kumukulong langis na babali sa kanilang mukha. So, ito'y kumukulong langis na ilababali sa kanilang mukha. Ibig sabihin, ilalapit pa lang sa kanila ang tubig na ito. At kapag sila iinom pa lamang, ang kanilang mga mukha ay nasusulog na, nababangli na, napapasula dito. No, isang masamang paninirahan o pananahanan ito. So, iinom din sila doon ng parang kumukulong langis ang inumin doon. So, ito ang mga inumin doon. Mga nana, mga dugo, galing sa mga sugat, mga pinagnaknakang sugat, no, mga langis, mga kumukulong tubig, at iba pa. So, iyan ang mga inumin doon. Tungkol naman sa kasuutan, mayroon din silang kasuutan doon na matatagpuan naman natin ang kasuutan ng mga mananahanan sa impyernong apoy sa chapter Surah chapter 22, verse 19. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang kanilang isusuot doon. Ang dalawang magkalabang ito ay nagsisipagtalo sa isa't isa tungkol sa kanilang Panginoon. At sa mga hindi nananampalataya, ang mga damit na gawa sa apoy ay tatabasin para sa kanila. At kumukulong tubig ang ibubuhos sa kanilang ulo. So dito yung tafsir nito, yung kapirasong apoy nagagawa sila ng tela at kumukulong tubig na ibubuhos sa kanilang ulo. Dito yung mga anghel na magpapainit ng tubig kapag ang tubig na ito umabot na sa kanyang degree na dapat ibuhos na sa ulo, dadalhin ito ng anghel doon sa tao. At ang taong ito, habang lumalapit pa lamang ito ay lumalayo ang kanyang ulo. So dahil dito may dalang martilyo ang anghel, pupukpukin niya ang ulo na siyang dahilan upang mabiyak ang kanyang ulo at lilitaw ang utak. No? Kapag litaw ng utak, ang tubig na kumukulong ito ay ibubuhos ng malaika ito. Ganito ang tafsir ng aya na ito. So, mayroon silang kasuotan doon na apoy. Mayroon din silang kasuotan doon na matatagpuan naman natin sa Surah Ibrahim, chapter 14, verse 49-50. So, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُكَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, سَرَابِيلُهُمْ مِنْ كَثِيرٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ. At inyong mapagmawala sa mujrimun, sa araw na yaon ay nagagapos ng talikala ang kanilang mga paa at kamay nang sama-sama at nakakabit sa kanilang liig. Ang kanilang kasuotan ay babahiran ng alkitran o asfalto at ang apoy ay babalot sa kanilang mukha. Ito ang isang kasuotan doon. Yari ito sa alkitran o asfalto na kasuotan doon sa impyernong apoy. Mayroon din doon pag-igaan. Mayroon din silang bed and bed cover doon sa impyernong apoy. Matatagpuan natin ito sa chapter Surah Al-Araf, chapter 7, verse 41. Ganito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, higit kumulang sa ating naiintindihang wika, sa kanila ang kama o papag ng impyerno at sa ibabaw nila ay mga pangbalabal ng apoy ng impyerno. Sa ganito namin binabayaran galimon. So mayroon igahan doon ng mga kama na yari sa yari sa apoy. At ang takip din nito ay yari din sa apoy. At patatagpuan pa natin ang isa sa Surah Al-Isra o chapter 17, verse 8. So mayroon din silang higahan, subhanallah.
At sa impyerno mga kapatid ay mayroon din nababasa natin madalas sa mga aya, ang mga pantali, ang mga talikala, ang mga posas, ang mga yok, at iba-iba pa. Mayroon din doon, katulad doon, kung ang kwelyong bakal ay ipapalupot sa kanilang liig at ang kadena, sila'y hahataking kasama nito. So maraming gamit doon sa kabilang buhay na ginagamit ng mga malaika na iba't iba ang gamit nila doon. So makakatagpo tayo ng mga aya nito sa chapter 40, verse 69 hanggang 72, chapter o Surah Sabah o chapter 34, verse 33. Ganun din, inahanda ang mga change yokes at blazing fire, the chapter 76, verse 4. Ganun din sa chapter 73, verse 12, chapter 14, verse 49, chapter 69, verse 30 to 35. No, makikita natin diyan yung mga sari-saring mga panali at mga panali. Okay. So, inshallah, dito muna nagtatapos ang chapter 3. At inshallah, isusunod natin ang chapter 4 sa susunod inshallah bilang papapatuloy sa paglalarawan sa impyernong apoy. Inshallah. Magradaan, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.